Ngayong linggo sa Clickbait Under 10, pupunta tayo sa Macon, Georgia sa Amerika. Mula sa biktima at salarin, lalo na sa motibo, marami ang napasabi ng, ano ba yan? Ito ang kaso ng pagpatay kay Alexis Watkins. February 2, 2018, Friday. Sinundo ni Latoya Watkins ang kanyang 16-year-old na anak na si Kevon mula sa Westside High School. Napansin ng ina na bad mood ang binata, pero hindi niya na lang ito pinansin. Sa totoo lang, hindi talaga ganun kagalang makitungo si Kevon sa iba. Ultimo sa kanyang ina, kaya parang normal lang ang ganitong ugali niya. Pagdating sa bahay, naroon ang 13 anyos na anak na lalaki ni Latoya, pati na rin ang 20-year-old daughter nito na si Alexis. Si Alexis ay mayroong 3 taong gulang na anak at kamakailan lang ay na-engage ito sa tatay ng bata. Agad na dumiretso sa kanyang kwarto si Latoya para magpahinga dahil masama ang pakiramdam nito. Si Kevon naman, nagkulong na rin sa kanyang kwarto para maglaro ng kanyang Xbox buong maghapon. Habang naglalaro, unti-unting nairita si Kevon dahil mabagal ang kanilang wifi at nakakaapekto ito sa kanyang laro. Madami kasi silang gumagamit kaya walang sabi-sabi ay pinalitan ng lalaki ang password ng wifi para siya lang ang makakonect dito. Di nagtagal, nadiskubre ito ng nakababatang kapatid ni Kevon at isinumbong siya sa kanilang ina. Galit na tumayo si Latoya mula sa pagkakahiga. Pinuntahan ng wifi router, hinugot ito at dinala sa kanyang kwarto. Siyempre, napansin niyan agad ni Kevon at galit na galit nitong kinumpronta ang ina. Inutusan niya itong isaksak uli ang router kung hindi ay sasaktan niya raw ito. Matindi ang naging sigawan ng mag-ina at narinig ito ng ate na si Alexis. Nagmadaling pumunta ang dalaga sa kwarto kung saan sila nag-aaway. Ang intensyon ay umawat at protektahan ng ina. Ayon sa mga salaysay, niyakap daw ni Alexis si Kevon para awatin ito. Imbis na kumalma, sinunggaban ng lalaki ang ate niya at sila'y nagpambuno sa sahig. Sinakal niya ng kanyang braso ang kapatid o yung tinatawag na chokehold. Sinubukan daw siyang pigilan ng ina pati na rin ng kanyang nakababatang kapatid pero parang wala na daw sa sarili ang binata at ayaw bitawan si Alexis. Doon na tumawag sa 911 si Latoya at makalipas lang ang 3 minuto, tumawag din sa emergency ang kanyang 13-year-old na anak. Ito raw ang sinabi ng bata sa nakausap. My brother is trying to hit my mother. He is crazy. He has my sister in a chokehold. Dumating ang mga pulis bandang 5:30 ng hapon, 10 minuto mula ng unang 911 call. Pagpasok nila kung saan nandoon ang komosyon, nakita nilang nakapulupot pa rin ang braso ni Kevon sa leeg ni Alexis. Nang sinigawan ng mga pulis ang binata na bitawan nito ang kapatid, noon pa lang siya natauhan at binitawan ang kanyang ate. Si Alexis ay parang manikang bumagsak lang sa sahig at wala nang malay. Agad siyang binigyan ng CPR at saka isinugod sa ospital. Sa kasamaang palad, masyadong matagal na nawalan ng oxygen ang utak ng dalaga at umaga ng February 3, binawian ito ng buhay. Sa police station, diniretso si Kevon matapos ang nangyari. Nang pinarating sa kanyang balitang wala na ang kapatid, grabe ang pag-iyak nito at nag-hysterical. Aniya, si Alexis ang nagturo ng lahat ng bagay na alam niya at hindi niya daw ginustong patayin ang kapatid. Kagad naman siyang sinampahan ng kaso at ikinulong sa isang youth detention center. Ang mga abogado ng binata ay humiling ng bench trial imbes na jury trial. Ibig sabihin, ang judge ang magdedesisyon sa kaso pati na rin sa magiging sentensya. Ang trial ni Kevon Watkins ay nagsimula noong August 18, 2019 at tumagal lamang ng 2 araw. Ang paglilitis ay hindi tungkol sa kung sino ang gumawa nun kay Alexis dahil hindi naman maikakaila kung sino at may mga testigo. Ang trial ay sumentro sa kung intentional ba o hindi ang ginawa ng akusado sa kanyang kapatid. Ayon sa medical examiner, 3 to 6 minutes lang kayang tumagal ng utak na walang oxygen. Pag lumagpas na sa 6 na minuto, magkakaroon na ng permanent brain damage. Kapag umabot pa ito ng 10 minuto, magiging brain dead na ang tao. Si Alexis ay sakal ni Kevon ng 15 minuto. Ayon sa eksperto, kahit pa himalang nabuhay ang dalaga, tiyak na mamumuhay itong comatose. Iginiit naman ng depensa na self-defense lang daw ang ginawa ng kanilang kliyente. Tumestigo mismo si Kevon at habang umiiyak, pinaliwanag niya na hindi niya sinasadya na matuluyan ng ate. Hindi niya lang daw ito binitawan dahil pag ginawa niya yon, siya naman daw ang sasaktan ng kapatid. Bukod sa self-defense, ginamit din nilang excuse ang mga kondisyon ng binata, gaya ng ADHD at Intermittent Explosive Disorder o IED, o yung biglaang pagiging bayolente o agresibo. Binanggit din nila ang mga naging masamang karanasan ng akusado habang siya ay lumalaki.
Hindi naman nakumbinsi si Judge Verda Colvin sa mga argumento ng depensa at hinatulan niyang guilty si Kevon Watkins sa kasong murder, imbes na voluntary manslaughter. Hindi daw pwedeng hindi murder ang maging kaso dahil habang sakal niya si Alexos, naroon ang kanyang 13-year-old na kapatid at pinipigilan siya. Ibig sabihin ay mayroon siyang voice of reason. Sa kabila nito, pinili at intensyon niyang panatilihin sa kanyang chokehold si Alexos na naging sanhi ng pagkamatay nito. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo na ayon sa batas ng Georgia, pwede siyang mabigyan ng parole after 30 years. Kasabay na lumuha ni Kevon ang kanyang pamilya na nasa loob ng korte. Nang hinga ng statement, ang nasabi lang nito ay, "I'm sorry," sa gitna ng mga hikbi. Marami naman ang sumang-ayon sa sinabi ng judge na binigo si Kevon ng mga adult sa kanyang buhay dahil hindi siya dinisiplina ng mga ito at tinuruang kontrolin ang kanyang emosyon. Noong 2022, umapila ang defense team ni Kevon para ibaba sa manslaughter ang kaso nito. Subalit pinagtibay ng korte ang orihinal na desisyon. Kung walang mababago sa kanyang sentensya, si Kevon Watkins ay magkakaroon ng tsansang maparol sa taong 2049 sa edad na 47. Salamat po sa panonood ng mabilisang video ito. Bye!